Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper. Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Mahiwagang Burnay, nasa na ang email mo? Magbagal lang ba ang internet ko? O talagang wala tayong kwento ngayon? Baka nalito si Mahiwagang Burnay. Akala niya Friday today. Oo nga, Thursday pa lang. Sabi niya, di ba sa pinag-uusapan niyo kanina sa unang tambalan, yung mag-chill muna, magpahinga muna. Kaya nga Baka nakaramdam ng pagod. Sabi niya, siguro pahinga muna kayo. Saan? Wala ba? Ganito po kasi kami, hindi kami organized. Kaya hindi namin binida kanina na doon tayo na-organize kami, ganyan. Kasi alam namin sa sarili namin hindi kami organized, diba? Hindi, ganito po kasi yung kwento ng Mahiwagang Burnay. Hindi po namin siya nababasa hanggat hindi oras na at kwento na ng Mahiwagang Burnay. So kumbaga talagang sariwang-sariwa ito, on the spot. So ngayon, kapag kaganito na biglang magbubukas ako ng email tas walang email, ibig sabihin, isa itong pagpapatunay, di ba, na talagang di tayo nagbabasa. Okay, meron akong nakita sa tambalan Facebook. Okay, sige. Hindi nga lang to edited, so hindi ko sure kung ano ang resulta nito, pero basta disclaimer, baka may-ari na. Basahin na lang natin. On the spot po ito, wala kaming idea sa kwento. Oo. Yung mga kwento ng Mahiwagang Burnay, wala kaming idea sa kwento. Babasahin yon on the spot. On the spot, correct. Para pero meron envelope na nakaseal. Correct, ganon. Pero may nag-filter nun. Ibig sabihin, meron kasi kaming writer. Dumadaan sa kanya. Kasi kailangan, hindi siya masyado mahaba. Na 3 taon na hindi pa tapos magbasa si Nicole. At syempre, kailangan din i-filter kasi baka mamaya hindi siya radio-friendly. Yes. So anyway, wala siyang email today. So meron ako nakitang message sa tambalan Facebook. Basahin na lang natin. Dear Ate Nicole and Kuya Chris, good day po sa inyong lahat at sa lahat ng mga fellow tambalanista ko. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Tan. 29 years old. Isang Chinoy living in Malaysia since 2008. Tambalanisa niyo po ako since that time bago pa ako umalis ng Pilipinas noon. For a time from 2008 till 2014, ako po ay nag-aaral dito sa Kuala Lumpur until mag-university sa law school. Ako po ay isang curious na bisexual noon. During 2014 nang umuwi ako ng Manila para mag-asikaso ulit ng visa requirements for Canada sana. 3 months ako sa Manila noon kung saan nakilala ko si DJ. Sa exploration ko, takot ako din, takot ako baka anong exploration mabasa ko dito eh. Sa exploration ko ay siya ang first time ng lahat sa akin. Naging close kami pero alam namin pareho na sandali lang po ako doon. Within those 3 months ay minahal namin ang isa't isa at nag-promise po na kapag may pagkakataon ay uuwi ako at bibisitahin siya. Trinay po namin ang LDR na eventually ay natapos din. Inaamin ko po nung times na yon ay galit ako sa mundo at isang rebelde. Expressive po si DJ habang ako naman po ayoko masyadong madrama. Kaya nag-decide po kaming tapusin. Pero kahit na tapos na, we stayed in touch po ng maraming taon.
Although bihirang nag-uusap, ang treatment po ay may feelings kami sa isa't isa. Madalas ang aming interaction ay yung pagko-comment sa IG, paglalike ng stories, and kamustahan from time to time. To make the long story short na sobrang haba, partner. Ano yan, mga 10 pages pa yan. Ano po ba dapat kong gawin? Tinapos agad. O sige, isi-skim ko lang medyo mahaba. Ito yung mahirap kapag ka live tapos wala pong nagfi-filter na na writer. Tapos may migraine kasabay. Tapos mabagal pa yung internet. Oo, tapos mabagal pa yung internet, 'di ba? Kung mamalasin nga naman. Diba? So, sa madaling salita, nagkaroon sila ulit ng communication itong si BJ. Tapos, pero sa gitna ng lahat, biglang sinabi niya na ayaw ko na. Yan. Okay. Pero willing akong to go back to the Philippines for good and make this work with him. Pero ako po ang nakukonfuse kung bakit biglang nag-iba ang ihip ng hangin sa kanya. Ano po ba dapat kong gawin? I'm willing to let go of everything here and pack up. Pero hindi naman overnight kasi I run 3 companies. Ay, taray ng I run 3 companies. Buti, sinabi mo yan. Oo, buti, sinabi mo yan. Bibigyan ka namin ng maayos na feedback. Charot. People depend on me. I gave myself a year para isettle ito. Pero what's the point of it all kung wala na siya? Please advise po. I don't really know specifically kung anong gusto kong itanong, but perhaps let me know your thoughts. Thank you and more power. Ang inyong tambalanista, Tan. Okay. So ito po yung mga tipo ng kwento na yung asang-asa ka, yung pinaasa ka talaga ng todo-todo, tapos at the end of it all, wali pala ang lahat. May mga ganun di ba? Naranasan niyo na po ba yan mga kabisyo? Yung pinaasa kayo ng matindi. Yung parang feeling nyo fall na fall sa inyo, talagang ang dami-daming signs na nagsasabing papunta na ito sa sa magandang relationship. Tapos biglang boom. Nagbago ang ihip ng hangin. Wali na ang lahat, 'di ba? So ganun yung nangyari kay Tan. Tapos ngayon si Tan, parang feeling niya, alam mo ganyan talaga yung talinhaga ng pag-ibig, no? Parang kahit gaano katindi yung accomplishments mo, isipin mo you run 3 companies. You're willing to give it all up. Yung parang iwanan na lang ito, bahala na kasi para saan pat lahat ng mga pag-iipon ko kung wala din naman akong taong, yung taong magmamahal sana at paglalaanan nito. 'Di ba? Yung ganun katindi yung pag-ibig, lahat ng mga matatalino, mga CEO, mga pangmalakasan ng mga posisyon, talaga namang nabobobo po talaga. Nakakalimutan unawa sa mga bagay-bagay dahil sa pag-ibig. Dahil sa pag-ibig, totoo yan, di ba? And it happens. And for you, Tan, ang masasabi namin, sabi mo, hindi mo nga alam kung ano talagang gusto mong itanong kung if you should give up whatever you have and then ganyan, no? Pero kung I think kung yun yung tanong, sa tingin ko wag naman din muna i-give up yung lahat para sa isang tao dito sa Pilipinas na hindi rin sigurado sa kanyang feelings. 'Di ba? Isipin mo, i-give up mo yung 3 kumpanya, iiwan mo yung mga taong umaasa sa iyo at yung mga taong yun ay may mga pamilya din na umaasa sa kanila. Isipin mo yung responsibility na yun, ha? 'Di ba? Para lang bumalik sa Pilipinas sa isang taong hindi rin naman siya sure kung gusto kanya o hindi. Gets mo? Correct. So walang there is no point. Tama. Oo, ayusin niya muna yung sarili niya. 'Di ba? Kasi ang mahirap dito yung si DJ, yung kaanuhan mo, kalandian mo, 'di ba?
ginugulo niya yung buhay mo, 'di ba? Huwag mo hayaang guluhin niya talaga ng tuluyan yung buhay mo kasi magugulo yung buhay mo. Talaga kapag ka iniwan mo ang lahat, 'di ba? Para sa kanya na again, ulitin ko, hindi naman sigurado sa iyo. Totoo 'yon. Diba? Yun yung sinasabi natin na hindi naman first time yung ganitong klase ng kwento sa tambalan. First time kasi mayaman. Oo. Nagmamay-ari ka ng 3 kumpanya, 'di ba? You run 3 companies. You own it? Do you own it? Or ikaw ba ang Pero ano? kahit na, Kahit ibig sabihin, big time ka pa rin. Oo, Yan. whether nagtatrabaho sa 3 kumpanya or running it as the head, 'di ba? Big time pa din. Yes. So yung ganitong klase ng kwento, yung sinasabi natin, wala kayong malinaw na label. Hindi mo na sabi sa amin, ano ba kayo? Magjowa ba kayong dalawa? Yeah. Or naglandian lang kayo? 'Di ba? Nagkukumustahan lang kayo? 'Di ba? Anong matibay, anong solid description ng inyong relasyon? 'Di ba? Kasi kung malinaw na kayo, 'di ba? At may mga plano kayo, may mga napag-uusapan kayo mga plano, tapos sinira ng ganun-ganun na lang, parang umalis na lang na parang bula, naglahong parang bula na binaliwala yung trato niya sa iyo o yung relationship niyo. Talagang 'yon medyo mahirap tanggapin. Pero kung wala namang label, 'di ba? May nangyari sa inyo, naglandian lang kayo, tapos nagla-like kayo sa mga post ninyo sa Facebook. Nag-heart lang. Ayun, pero dapat, walang label. Yes, dapat alam mo sa sarili mo, malinaw yun na wala naman talagang patutunguhan at wala kang dapat i-sacrifice doon. Hindi dapat maging question dito na, teka, uuwi ba ako ng Pilipinas at pababayaan ko yung company? Hindi. Kasi naman. Kasi wala naman talaga. Malabo naman yung usapan ninyo. Wala kayong label in the first place. Naglandian lang kayo. Ay, nako, nasaktan partner. Feeling ko lang nasaktan yung mga, hindi na si Tan Yung mga ganyan ang sitwasyon today. Yes. Diba? Yung parang, ano ba yung karapatan na meron ako sa kanya? Yes. Parang, do I even have the right na magalit na hindi niya ako minessage kung nakauwi na ako? Or hindi na siya nagparamdam after a week pagkatapos ng aming matinding balitaktakan ng laway. Sipin mo, nagbalik-taktakan ng mga laway ninyo. Nagkaganunan, walang humpay, diba? walang pahinga. Sa True Legend, diba? 5 oras sunod-sunod na balitaktakan ng kung anong mang klaseng yan. Pero pero dahil walang label, parang wala kang karapatang magtanong, ano ba? Saan ito patungo? Papaano? Wala kang hahabulin. Yun ang eksena ng lahat ng katulad nung kay Tan. Yan, diba? Marami ang ganito. Correct. Na kapag yun yung mahirap talaga Of course, you enjoy it. You enjoy the moment of the landian. May feeling ka during the time that you are important. May feeling ka na what you have is something important. Diba? Pero tama ka. Feeling mo lang yan. Bakit? Wala kayong label. So in this case, wala kang dapat panghinayangan. Dapat malinaw sa iyo yun. Di ba wala naman kayong binuong plano Walang kayo. Yes. Di ba? Sabi nila, grabe, ulit-ulit. Ulit-ulit dun sa walang kayo. Di ba? Walang ownership. Ibig sabihin, halimbawa, cellphone. Na-enjoy mo yung function ng cellphone. Ang ganda-ganda naman nito. Ang ganda ng camera. Kaya lang, di ba, nung nawala sa'yo, kinuha nung may-ari, di ba, dinala sa kanila, wala kang habol. Kahit gandang-ganda ka doon, na in love ka na doon sa cellphone na yon, kahit ito yung pinakamagandang cellphone na nagagamitin ko, wala kang ownership sa cellphone na yon. Wala. Di ba? Talagang mawawala siya sa'yo sa takdang oras na gusto niyang mawala. Di ba? Sa tao ganun din. Nag-decide siya, ayoko na. Pagod na ako makipaglandian sa'yo. Wala naman tayong usapan. Aalis na ako. Pero ikaw to, umaasa, gulat na gulat. Di ba? Na parang biglang nagbago ang ihip ng hangin. Diba? Ganun talaga. Wala kasi kayong label. Hindi nyo pag-aari ang isa't isa. Di ba? Ang hindi mo alam, ang dami niya ding nilalandi, hindi lang ikaw. Yes. Di ba? Totoo. Yun pinasok mo yan di ba? So yan yung mga sinasabi nating mga consequences kapag tayo po ay nagde-decide sa mga bagay-bagay na ganyan. Diba? Correct. Kung ngayon nag-iisip ka, dapat ko bang i-let go yung company? The answer is no. Wag talaga. No. So ulitin namin kung di lang pumapasok sa isip mo at alam mo naman yun, ang daming umaasa sa'yo. Sinabi mo nga rin yan di ba sa kwento mo? Madaming umaasa sa'yo at hindi lang yun. Isa-stress lang din namin sa'yo na yung mga umaasa sa'yo na mga empleyado
empleyado mo ay may mga pamilya. Hindi yan lahat single na sarili lang nila ang iniisip nila. O kung single man sila, may magulang din sila na iniisip nila, yung iba dyan may mga maintenance. Yes. O, 'di ba? Na kapag ka alang-alang sa pag-ibig na malabo, 'di ba, na walang label, umuuwi ka ng Pilipinas, lahat 'yun nga. Diba? Naku, bawas ligtas points yan sa langit. Magiging dahilan kung ba't hindi ka pa makakapasok sa langit. Feeling ko lang naman. Hindi rin ako sure dyan, pero dahilan yung ng ganon. ng pagkagutom ng maraming tao, pag binitawan mo yan, sipin yung mo business yun. na yan, alang-alang sa isang taong hindi naman sigurado. Correct. Diba? Actually, yung papaano sila nag-uusap, partner, sa akin, walang lalim eh. Sabi nyo, nagla-like lang kayo sa sa Facebook. Hindi, meron may mga missing parts eh. Pero parang feeling ko may mga on-off. Meron din naman silang mga, kaya nga siguro umasa itong si Tan kasi may mga malulupitan din sila mga usap-usap balitaktakan din. Oo, may mga ganun eh. Kaya lang, ang nakakalurkay lang talaga dyan, yung ano tawag biglang dito? nawala. Yung biglang nawala. Yung biglang nagbagong ihip ng hangin. So whatever it is, kung kasing babo as liking photos lang and commenting on IG or as lalim as nagkakaroon kayo na usapan, pero yung nawala siya na parang bula, is still a clear indication na ang labong kausap niyang kausap mo. Yes. Diba? So, paano yung pagpunta mo dito sa Pilipinas? Diba? Saan mo siya hanapin? Diba? Nagbago na nga ihip ng hangin. Correct. Diba? Paano kung nakontak mo siya pero ayaw naman niya makipagkita sa'yo? So, sayang lahat. Ganito na lang. Kami na lang yung kontakin mo. Yan. Kasi sa amin. Ka namin? True. Kala mo hindi rin taga rito. Kala mo hindi Na-base lang naman sa Malaysia. Kala mo hindi pure Tagalog yung kwento niya sa atin. Ganun. Kung gusto mo lang, 'di ba? Hindi, syempre, partner, doon tayo sa itutour natin yung mga yung mga may running 3 companies. Ganun tayo. Syempre, ayaw namin sayangin yung oras namin doon sa mga taong hindi namin mapapakinabangan, 'di ba? Syempre naman. Given na diba? yun. Given na yun. Dapat may pakinabang tayo sa isa't isa. Ganun. Gusto mo kami sumundo sa airport? Tingnan mo yan. Gusto mo sa ni Nicole, mas malaki. Ganito na lang. Pwede nakatayo tayong lahat. Pwede. Kahit pwede umupo, tayo tayong lahat. Gusto mo, pamunta kami ng Malaysia. Yan, pwede diba? din. Basta ikaw bahala. Oo, correct. Diba? Kung yung kausap mo, hindi malinaw si DJ, kami, ngayon, kaming mga DJ, diba? DJ din naman kami. DJ din naman kami. Lilinaw namin sa'yo. Diba? Linaw namin sa'yo na pwede ka naming sunduin sa Malaysia, pero sagot mo. Wala nga malinaw. Diba? Di kami aalis nang walang down. Ganon. Money down first. Payment first. Saang hotel ba? Saang hotel? Sa Kuala Lumpur, Sunway Lagoon. Okay, diba? Sa Sunway Hotels. Yan. Okay. Sige. Ganyan. Saan tayo papasyal? Sa Sunway Pyramid. 3 days tayo sa Sunway Lagoon. Okay. Tapos, ano gagawin natin doon? Swimming, rides, ganyan. Yan. Uy, isulat mo yan. At least ito malinaw. Hindi katulad ni DJ, ang daming plano tapos walang linaw, biglang mawawala. Hindi kami mawawala. Ngayon pa lang, di pa natin nagkikita. Ang dami correct, ang dami naming plano. Magsabi ka lang, hindi kami mawawala na parang katulad ng parang bula. Hindi. Hihintayin namin hanggang matuloy ito. Yan. Ganon. At ganon dapat. Ganon dapat, yung may linaw. Yes. Bago ka sumabak sa isang bagay, 'di ba? Linawin mo muna. Whether it's a relationship, it's a career, it's a business that you would like to open, 'di ba? Goals in life. Correct, linawin mo muna bago ka wag sige ng sige, sabak ng sabak. 'Di ba pag gumagawa ka nga ng itinerary pag pupunta ka sa ibang bansa, 'di ba? May malinaw yung plano mo eh. True, 'Di ba? Para hindi nasasayang yung oras, para sigurado ka sa mangyayari sa madaling salita. Ayaw natin magsayang. Yes. Kita mo na. Sayang yung mga yung mga landian nyo. Tingnan mo. Naumpisahan nyo kasi walang walang label, walang pinatunguhan. Walang maayos na plano. Correct. Alam mo, Tan, sinasabi ko sa'yo kahit hindi namin napaghandaan, nabasa namin yung kwento mo. Wala lang, baka gusto mo lang ibigay na yung down. Charot. Okay, salamat sa pagtutok, Tan, and I hope maging okay ka na soon. Have a feel good Thursday.